Thank you, Kaatong. Pwedeng patindot ako. Kasi nakakaya sasalita ako pag pipindot. Pakilang, Pastor, ha? Thank you so much. Okay, topic natin ngayon supposedly to be presented by Philippine Commission on Women. So, pinawagan nila ako ng Monday ng hapon, sinend nila yung presentation. Hindi sila makakarating. Kasi nga, malapit na yung ating 18-day campaign. So, masyado silang busy in preparation for the 18-day campaign. So, ako na lang magpe-present ng kanilang presentation. After namin mag-usap, they invited me. Kaya sabi ko, may kapalit pala yung presentation ko. So, sa October 21 to 22, I was invited in Mindoro to speak with MOVE again, at saka yung advocacy natin. Sagot daw nila yung aking aeroplano at saka hotel. Okay, so umuuna lang ako nung sinabi ng PCW na, Sir MC, kung mapadala namin doon, kinausap na namin sila, sagot lahat nila yung iyong accommodation. So, pumayag na ako mag-deliver nito, siyempre. At, pipindot kayo, no? Okay, so ang topic natin ngayon, kaya importante sa akin yung kabataan kahapon. Sabi ko, pag may kabataan, dapat may kasamang adult. Okay, kasi ito na yung papasok na tayo sa paggawa ng action plan. Pag pinag-uusapan natin yung advokasya natin. So, gender-sensitive environment, action plans for schools, barangays, and offices. Nandito may SK ba tayo? SK? Wala tayong SK? Meron? Si Madam SK, kailangan namin kayo mamaya para doon sa mga examples natin ng paggawa ng program natin. And then student leaders, of course, may student leaders tayo dito sa kabilang side. And then some of you na mga leaders, offices, or kung saan man kayo nag-lead patungkol sa usapin natin pa rin ng gender-based violence. Next slide, Pastor. Okay, so ang objective natin to understand what gender-sensitive environment is, okay, tulad sa school, barangays, and offices. Actually, maraming ako nare-receive na tanong before na sinasabi nila, Sir, paano ba namin gagawin safe space yung lugar namin? Ano ba yung ibig sabihin ng safe space? So ito na po yun, pag-uusapan na natin kung ano talaga yung meron dapat sa institution natin. Like sa PNP, sa ibang pang agency, okay? And then to empower participants to create action plans, yan yung output natin later on. Tailored to their own context. Pero ang ginawa ko, parang hindi masyadong technical, hindi mo na ako gumamit ng template talaga ng isang action plan. Very basic lang, may mga questions lang kayo sasagutin later on for you to formulate, to start with yung inyong action plan. And then to encourage creativity, collaboration, and accountability. Next slide. Okay, so magkaroon muna tayo ng activity. Okay? Spot the bias. Okay? So meron ako ipa-flash screen, okay, na scenario. And then, next slide, Pastor. And then, taas lang kamay, stop. Pag nakita nyo na yung scenario na yun may violation or may violence. Okay? And then, 2 thumbs up pag safe siya. Pag pinag-uusapan natin yung gender sensitive. So, ulitin ko, stop pag may nakita kayong parang violence o hindi siya gender sensitive. Okay? Pag hindi siya gender sensitive, siguro let's use the word gender sensitive. Yun lang, hindi na violence, gender sensitive. Okay? Stop pag hindi siya gender sensitive, and 2 thumbs up pag gender sensitive siya. Okay? So, halimbawa muna, nag-CR na ba kayo dito? Sino nakapag-CR dito? Sa gilid. Yung CR dito, sino nakapag-CR? Taas ang kamay. Okay. Sige nga, tanongin ko nga kayo. Gender sensitive ba ang CR nila? Sige nga. Stop ha, pag hindi, 2 thumbs up pag oo. Sige nga. Gender sensitive ba yung CR nila dito ay itong katabi ng venue? 2 thumbs up ba o stop? Hindi? Okay. Sino sabi hindi? Sige, ikaw muna. Bakit? Pabot nga yung mic, Pastor, sa kanya. Yan, yung mic. Yan. Bakit sabi mo bakit? Ano po, kasi sabi nila na gender sensitive daw po yung comfort room kapag mawawala daw po yung comfort room ng lalaki kaysa dun sa babae. Very good. Very good. So ako na-notice ko yan in the first day na hindi gender sensitive yung CR nila rito. So pakisabi kay manager ha, hindi stop sa good. Kung sakaling magkakaroon kayo ng upgrading, yan, dapat mauna ang CR ng lalaki sa babae. Yun yung mga gender sensitive. So may idea na kayo sa scenario natin? Gender sensitive? Okay, sige.
First natin. Okay, a teacher always asks boys to carry chairs and girls to arrange flowers for school events. Tandaan nyo ha, gender sensitive ang ating tinitignan ha. So pag-isipan nyo mabuti kasi iba din tricky. Okay? Sige. Bigyan ko lang kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Taas ang thumbs up, taas din ang stop. Tignan natin. Stop, then thumbs up. Tignan ko, thumbs up din. Gusto niyo thumbs up? Sige po, participate po tayo. Kamay po, mag-stop kayo kung sa tingin yung hindi siya gender sensitive. Ayan no, yun na lang, ikagagawa ng yung babae. Okay, walang thumbs up. O, yung sa likod, may 2 thumbs up. Okay? Sige. Challenge natin, isang stop, saka isa doon, pastor, na 2 thumbs up. Okay? Sinong magsasalita sa stop? Sila, pastor, 2 thumbs up sila eh. Yan nasa likod yan. Bigay mo, pastor. Yan. Bakit 2 thumbs up? Somehow, guys. At sa po, kasi po, yung girls po, pwede din naman po nilang i-carry yung mga chairs. Tapos po, why can boys arrange flowers? Oh, so dapat stop. 2 thumbs up pag sa tingin mong okay yon. Okay? Pag hindi siya gender sensitive. Pag gender sensitive, stop. Okay? Naintindihan na ba na lahat? Okay. So, congratulations. Kasi kititignan natin, always yung keywords natin. Palagi. Pero pag wala yung always, although sinabi lang dyan, a teacher asks the boys to carry chairs, and then ask the girls to arrange flowers, hindi siya automatic classified as gender sensitive. Dapat always, na yun ang ginagawa ng teacher. So yung teacher, wala siyang GST training, gender sensitive training. Okay? So next slide. Okay. During a barangay meeting, someone jokes, yan. Kaya traffic kasi babae ang driver eh. 2 thumbs up or stop. Okay. So siyempre dito nagkakaisa tayo. Kasi gender sensitive talaga siya na kung saan ginawang biro. Okay, porket babae ang driver, mabagal magmaneho. Okay, kaya traffic. Okay? So sa atin, as part ng gender sensitivity natin, hindi natin ginagamit yun. Na pag nakita tayong driver na babae, pala may traffic, babae yung driver eh. Hindi natin ginagamit yun sa mga biruan. Kaya masyado natin binababa yung kakayahan ng isang babae. Na pag lalaki pala ang driver, mas maayos at hindi nagta-traffic. So, okay. So next, pangatlo. Okay, a company gives promotions mostly to men because they believe women will lead once they get married. Stop? Okay. So, may mga companies pa rin ngayon na mas prefer nila ang lalaki kasi ang babae, pag nabuntis, gagamitin nila yung kanilang 120 days pag sila ay nabuntis at mga anak. Okay, hindi katulad ng lalaki. Lugi daw yung kumpanya. Okay, next slide. A classroom rules, girls must wear skirts only, no pants allowed. Sige nga, pag-isipan nyo mabuti ha. Tandaan nyo, rule yan. Okay, a classroom rule says, girls must wear skirts only, no pants allowed. Yes? Paano sa kung pee time? Ha? Pee time. Paano kung pee time? Okay, good question. Okay, pero sinasabi niya, okay, pag nasa loob ng classroom, dapat nakapalda ang babae. Sabi niya rito, wala dapat nakapantalon. Stop daw siya sa likod. Thumbs up, magdadalawang isip kayo ngayon. Stop.
Ano sa iyo, Madam Vanji? Stop ba o 2 thumbs up? Stop, okay. Regardless, like, sa mga schools na yun, di ba? Ito subject, there's mga schools na yun, kahit sa DepEd, inaalaw na kung saan please ang bata. Okay. Or else, parang iinit sa pera siya eh. Kung siya talaga eh. So respect the gender of each individual. Kung saan siya masaya, eh di supportahan na. Okay, doon sa part na yung tama si Kagawad Vanji. Pero ito kasi, ikaw ang may gusto kung gusto mo pumasok doon kasi ang rule, nakapalda. So nasa sa iyo, kasi tandaan nyo hindi siya, walang taong nagsasabi na ini-implement. Unlike kanina teachers always say. Pero ito, ginamit yung environment. Sa classroom na to, ang rule, ang papasok lang dito, naka-skirt. Hindi pwedeng nakapantalon. Hindi siya makukonsider automatic na gender sensitive kasi wala silang binaviolate. Pinapaalam nila sa'yo na dito sa lugar na may choice mo yon kung papasok ka doon o hindi. Okay? Kasi, yes po. Di ba po pag-rules, kailangan sa school mismo, hindi classroom? Hindi po. Ang pinag-uusapan natin dito, senaryo kasi ito eh. So, ang pinag-uusapan, kaya classroom siya, di ba? Specific, di ba, doon sa classroom. Kasi pinag-uusapan natin ito, para malaman natin kung ano ba talaga yung gender sensitive. Ano ba talaga yon? Kasi malalim ang usapin natin sa gender sensitive. Ito yung reason kung bakit ito yung aking springboard sa discussion natin ngayong this afternoon. So, ito tricky. Okay? Pero tatandaan natin, pag sinabing no smoking, naninigarilyo ka, no smoking, violation ba yun ng rights mo na naninigarilyo ka? Di ba maghanap ka ng lugar kung saan pwedeng mag-smoke? Nagigets niyo yung point? Yes po, Ma'am Vanji. Pero depende dapat, Gusto niyo mic natin wala sa'yo? kasi yung pagsuot ng pants, ay hindi naman nakakaharm ng kapwa eh. Unlike sa smoking, alam natin hazardous to health yan. Lahat apektado. Eh, kung kayo po ang kapatid, sir, bakit magbibigay ka ng rule kung yung bata, doon siya please, ano mas gusto mo? Matututo yung bata? O just because of my choice, hindi ako magbibigyan ng pagkakataon para mag-aral. So, rules are just made by man, not man for rules. That's it. Okay. Tandaan natin walang sinasabing public o private ito. Sa all girls na school, sasabihin mo ba na, bakit all girls? Di ba pwedeng lalaki dyan? Rule kasi, you have to understand na bago ka pa dumating doon, may rule. Di ba sa St. Paul, pwede ka bang pumunta doon na lalaki ka? Sa all girls? Di ba? Because it's a rule. Ang concept ng classroom, hindi tao. Rule yung environment. So, ibig sabihin, sa gender sensitive kasi tayong tao ang umiintindi ng sensitivity, not the environment. So, we need to understand, tandaan nyo naiintindihan ko yung idea natin kasi nakapako tayo sa idea na, pagpapasok ko sa school, I know naman yung reason ng gender sensitivity between wearing skirts and pants. Pero dito kasi ang gusto ipaintindi sa atin, may mga sanay pa rin sa atin, may mga sanay pa rin sa lugar natin na may sariling pamantayan at kung ikaw ay gender sensitive ka, hindi mo sila tatangkilikin. Okay? Hindi mo sila tatangkilikin kasi hindi sila gender fair. Kasi may rules sila. Ikaw yon. Pero kung nag-aaral ka sa loob at biglang nagkaroon ng rules na bawal na ang magpalda, pantalon lang, then questionable yon. Okay? Kasi hindi naman talaga rules dapat yon. Lalo na sa public school. Hindi siya rule. Okay, sige. For me po siguro, thumbs up po sa akin. Kasi before po tayo papasok sa school, is may natawag po tayo parang handbook po. Which is nandun na po lahat ng rules. Which is hindi naman po siya applicable sa lahat ng school na, for example, sa school namin, kasi may mga facility po kami na, for example, sa number LGBT na long term na po. So, bawat ka pumasok sa isang school, dapat alam mo yung mga rules sa handbook. So, hindi po
puprovide ng student parang ways mo naman magpansa na ang rules nila dito sa bawat, maghanap ka na ng ibang student na audio para Okay, it's a good thing na naglalabasa tayo ng kanya-kanyang thoughts. Ang ganda ng thoughts ni Ma'am Vanji kasi alam ko protector talaga sila ng mga bata pagdating sa karapatan ng pananamit. Ma'am Vanji, alam ko in-implement niyo yan. Very good at very supportive tayo dyan. Next slide. An SK Council invites only male youth to attend leadership training. Yan, medyo maganda yan. Di ba? So very obvious. Isang SK Council, ang inibita lang nila mga lalaki sa leadership. Yan, medyo yung konsepto malinaw. So lahat ba tayo dyan? Stop. Taas nga ang kamay. Okay. Next slide. Okay. An office has a lactation room for mothers and equal paternity leave for fathers. Obvious ba? Diba? Kung thumbs up tayo. Kanina binanggit ni Ma'am Lani, sa action, ganun daw sila. Pag nag-leave yung tatay, basta may kinalaman sa anak, may kinalaman sa asawa, tama ba Ma'am Elaine, no? Sinabi ni Ma'am Lani, talaga naman pinapayagan nila at hindi ito nagiging dahilan para masira yung performance ng lalaki. Okay, next slide. A male student is bullied for joining a school dance club. Told it's ang babae. Nabully siya kasi nag-join siya sa dance club at sabi ng mga nabubully sa kanya, kung babae, nagpapag sumali dyan. Malinaw? Okay, stop. Next natin, a barangay provides free self-defense training only for young women, not boys, or LGBTQ youth. Tingnan nyo nga. Martial art daw training sa mga babae lang, pero sa mga lalaki, hindi in-open. Pati sa mga LGBTQ na kabataan. What will you say? Pag parang iba ayaw, stop tayo dyan? Okay. Kasi kung i-justify natin na ang reason self-defense, bakit yung mga LGBT, di ba kailangan ng self-defense and even the boys? Tama ba? Di ba? Kasi parang sinasabi talaga natin, mahina yung mga babae. Okay, next slide. A manager encourages both male and female staff to take turns leading meetings. 2 thumbs up tayo. Okay, binibigyan ng karapatan ng babae at lalaki na pangunahan ng kanilang meeting. And finally, last, a guidance counselor dismisses a male student's report of abuse saying, lalaki ka, tiisin mo na lang. Okay. Di ba, no? Actually, doon sa, sino nakapanood dito ng yung season sa Netflix ng 13 Reasons Why? 13 Reasons Why wala? Pagpapanoorin nyo, lalo na kayo kabataan, at least guided by adult. Alam mo, nalungkot ako dun sa last part, na hindi sana siya magkukumit ng suicide kung inintindi siya ng counselor. Kasi ang dami niya pagdaanan eh. Tapos sabi lang sa kanya ng counselor, baka kasalanan mo, kaya ka na-rape. Kaya ka hindi puwan ng kaklase mo. Baka kasalanan mo. Alam mo, yun yung last na gusto niyang puntahan para makatulong sa kanya. Nung in-invalidate ng counselor, umuwi siya sa bahay at nag-commit siya ng suicide. Kasi wala na siyang malapitan. Mother niya, lahat, nilapitan niya na, huling-huli niya nilapitan yung counselor. Kaya sobrang nainis ako sa counselor na yon. Okay? So, next slide. So, dito na titignan natin, yung scenario ng number 6 and number 9, show positive examples of inclusivity, yung may rule. Yung may rule, inclusivity. Okay, exclusive sa kanila yun. Kaya yung example ko sa St. Paul, yung women's only. So, ito yung pinapakita. Okay? Pero yung scenario 1 and 2, masyadong mataas yung bias niya. At alam natin na lahat kayo dyan nag-stop. Okay? So, to start formally our discussion, next slide. Okay. Key elements of gender-sensitive environment. Equal respect for all gender. So, ito yung binabanggit ni Ma'am Vanji kanina, na regardless lahat dapat, kung mag-aaral ka regardless kung ano yung suot. Tama ba ako, Ma'am Vanji? Okay? So, ito yung sinasabi niya, equal respect for all genders, including male. Diba? Kita nyo, set tayo ko nga. Okay lang example kita. Okay. Nung nakita niyo siya pumasok na may tato,
What is the impression? Typical impression. Estudyante yan. Gang, yes. Di ba? Di ba yung naganda impression natin? Pero preference niya, halimbawa yung ganyan, tribal. Pero sa stigma, estudyante ka pa lang, ba't may tattoo ka? Ba't may patattoo ka? Alam niyo yung mga ganong concept? So pag yung pinag-uusapan natin yung respect for all genders, parang ganun din. Yung preference ng isang tao. Alam niyo, nalungkot ako sa isang teacher. Teacher siya, teacher din ito, pero isang teacher gay. So, ang narating na report, magba-biometric. Pagpasok sa umaga, lunch, sa hapon. So, yung kwento, lunchtime, nakapila sila, magba-biometric. And then, itong isang gay teacher, kasi gwapo yung isang teacher, gay siya na teacher. Sinundan niya itong isa na last na magbabayo. Pag pindot ng ganon, ang ginawa ng teacher na gay, pinasok niya yung kamay niya sa ilalim, hinawakan niya sa bayag. Nagulat yung teacher na bago pa lang na may tsura. So, ang ginawa niya, nagsumbong siya. Kaso nga lang itong gay, medyo malakas sa principal, malakas sa mga supervisor. Ang kwento niya sa akin, kinausap siya ng isang supervisor at sinabihan na huwag na mag-file ng administrative case dun sa teacher na yon. Bumagsano niluto nila. So nakakalungkot kasi bilang lalaki, okay, na-violate din naman, hindi rin naging equal yung pagtrato sa kanya. Okay? Ang sabi lang sa kanya, ikaw naman, alam mo namang lalaki din naman yun, hilipuan ka lang eh. Diba? So nakakalungkot. Then, language-free discrimination or stereotypes. Ito yung sinasabi natin na pag sinabi natin safe space. Halimbawa, pag merong Bisayang nagsalita rito, usually, ang connotation, pag matigas yung sinasabi, bigla may nagtatawanan. Di ba? Pero ang sabi dito, language-free of discrimination or stereotypes. Kita nyo, bakit ang mga Koreans hindi magaling mag-Tagalog pero hindi natin pinagtatawanan? Even the Japanese. Alam niyo nung kalakasan ng Yolanda, nasa Red Cross pa ako during that time, nung meron kaming kinuwang donations from the Japanese, sabi ng isang Japanese, you Filipinos, you never learn. Sabi niya gano'n, you have typhoons, we have typhoons in Japan. Doon siya magsalita, parang barang walang tumatawa, everybody listen. Pero sa ating mga Pilipino, hindi. Di ba? Magtatawanan tayo. At ang nakakalungkot sa atin, ito. Bakit mas gusto ng kabataan ngayon na magsalita ng Korean rather than yung 8 languages natin na pag-aralan? Marunong ka magsalita ng Korean, hindi ka marunong sa Kapampangan, hindi ka marunong sa salitang Ilocano, Hiligaynon, Bisaya, tapos Koreans pinag-aaralan mo. Di ba? Ito yung isa sa mga problema natin when it comes to stigma sa languages. Natatawa tayo sa mga Bisaya, sa mga Waray. Pag sinabi mong Kapampangan, madaldal. Tama? Pag sinabi mong Ilocano, di ba? Isa ito sa stereotypes natin na hindi gender sensitive. Pag gano'n ang ating approach, lalo na kung leader tayo at may mga members tayo na ganito. Next, equal opportunities in leadership and participation. Yung iba, kumukuha sila ng leader base doon sa nakikita nilang ability ng isang tao. Pero alam niyo ba, sabi nga ni Pastor Francis, pag magaling kang leader, you create another leaders eh. It's not because your physical appearance and the way you talk, yung languages mo. Hindi. Nakikitaan ka nila ng galing at talent. Okay? So, yun ang pinakamagandang basihan natin pag kumukuha tayo ng leader. Usually, pag kumukuha nga tayo ng leader, parang, magaling magsalita to, gawin natin leader. Bias yun eh. Diba? Kaya nitong tumayo sa harapan, di nahihiya gawin natin leader. Kaya gusto ko yung sinabi ni Vico Soto eh. Ano sabi ni Vico Soto? Kahit gawin niyo akong president, I cannot change this country alone. Kahit gawin niyo akong presidente, hindi magbabago ang Pilipinas. Bakit? Ang problema tayo, binoboto natin laging mali. Kaya sabi niya, hindi ako tatakbo sa susunod na eleksyon. Mas gusto ko magturo sa mga universities. Sabi niya gano'n. Pero hindi na ako tatakbo. Huwag niyo akong pilitin, which is very good. Kahit siya kasi gawin natin president, kung may iboboto pa rin natin na iba sa Senado, sa Kongreso, mga korap pa rin, hindi magbabago ang Pilipinas.
Di ba? So parang ganun din yung pinag-uusapan natin dito sa part na to. Next, accessible support system for gender-based violence and VAUSI survivors. May nabanggit yung isang kabataan natin kahapon ata yun, yung sa CR. Sabi niya, yung CR na pang-gay, at yung CR ng mga babae, at CR ng mga lalaki. So yun daw issue pa rin at problema pa rin natin ngayon. Okay, ang tanong, ano klaseng accessible support ba dapat ang binibigay natin when it comes to gender-based? Ito maganda example sa VAUSI. Ito, ilang beses ko na ito binabanggit kay Ma'am Jean. At si Ma'am Jean alam niya na may mga VAUSI pa rin tayo na naririnig pa rin. Hindi nila solo yung office. Di ba? Hindi nila solo yung office. May mga nakakarinig pa rin doon sa reklamo ng isang babae. Kung pag-uusapan naman natin ng gender-based, anong meron sa isang barangay na pwede natin maprotektahan na nagre-reklamo? Diba? Pag sinabi natin lalaki, bahagi ako ng gender-based. Pumunta ako doon at sinabi ko na sinampal ako ng asawa ko. Ano po ba pwede kong gawin? Sabi nga ng iba sa atin, magtatawanan ka lalaki mong tao, di kausapin mo yung asawa mo, safe ba yun? Hindi siya, walang accessible pagdating sa ganun. Pag pinag-uusapan natin ng gender-based. At naniniwala ako, sabihin na sa akin ni Ma'am Jade, kung hindi ako dito po, naniniwala ako na meron tayong mga VAUSI officers sa barangay na victim din ng VAU. I do believe. Kaya nahihirapan silang i-process. Kasi sila mismo victim din. Diba? So yung mga ganong klase sa barangay, nagkakaroon ba tayo ng parang, si kapitan, o ikagawad na may hawak ng VAU. Kinakausap na ba yung mga VAUSI at tinatanong din sila, pinaprocess din ba sila? Lalo na pag may nabalitaan sila, yung asawa pala nito, lasinggero din. Minumura niya rin yung asawa niya. Sabi nga nila, hindi ka pwedeng maging bahagi ng pagbabago kung ikaw mismo sa sarili mo wala kang binabago. Di ba? Paano ka magiging effective VAU? Kung ikaw mismo victim din ng VAU. Di ba? Kaya nakakalungkot. And then next, policies that protect rights and promote inclusivity. Alam niyo, sobrang natutuwa ako sa SK ng Morong Bataan. 2 beses na nila ako in-invite. Ang galing ng Morong ng Bataan ng SK. Bakit? Sabi ko, my God, ngayon ako nakarinig na ganitong program ng isang SK. Sabi ko, ang narinig ko sa SK, puro sports. Sabi niya, sir, invite ka namin. Nagpadala sila ng letter dito sa division. Doon pinayagan ako pumunta roon. Alam niyo, nakalagay doon na nire-request nilang training? Psychological first aid. Kasi sir, bilang kabataan, gusto namin tumulong sa mga bata na biktima pag may disaster, pag nababagyo kami sa Bataan. So gusto namin na-involve sa psychological person. Ay, sobrang tuwang-tuwa ako sa SK na yun. Ang galing, out of the box. Pangalawang invitation nila, alam mo kung anong ginawa? In-invite ako, 50 na mga nanay. Pinilagay nila sa isang function hall at pinadiscuss nila sa akin ng VAU. Sabi nilang gano'n, kasi sir, may mga SK kami, nakikita nila yung nanay nila, minumura ng tatay. So, nagkaroon kami ng idea na isama itong mga nanay na to. Tapos sinama nila yung barangay kagawad na may hawak sa VAU during that seminar. Sobrang bilib ako. Yun yung sinasabi namin sa Olongapo. Makialam ang mga SK sa gender base. Tsaka sa VAU, hindi puro sports. Diba? Tapos may kinausap ng mga SK, sabi niya, kasi sir, 15 years old pataas kasi ang mandate namin base sa batas. Bakit ang 10 years old, hindi ba magiging 15 years old yun? Na meron kang prevention program? Kita mo yung halos lahat ng sport na napapanood natin, puro suntukan yung mga naglalaro. Bakit wala ng values? Bakit hindi mag-focus na ng SK natin? Diba? Kaya sobrang nagpapasalamat ako doon kasi importante na kasama natin ang kabataan sa paggawa ng mga policy, sa pag-promote ng inclusivity. Kasi kung hindi natin sila kasama, yung mga matatanda, mas mahihirapan tayong i-tame yung mga nag-violate ng VAU. Ang mga kabataan, ang sarap nilang i-mold. Ang sarap nilang i-mold sa tamang pamamaraan pag pinag-usapan natin ng VAU. Diba? Kasi sabi ko nga, pag isang bata, nakikita niya yung nanay niya, binubugbog ng tatay, pwede niyang ma-adapt yun. Ganun din yung babae. Diba? Hayaan niya magmaging siya ng asawa niya. Kasi okay lang naman sa nanay niya. At may mga ganyang cases na tayo. Malinaw na malinaw. Na ang bata, na-adapt niya kung ano yung nakikita niya sa matatanda. At sa kanya, okay lang yun. Anong good example? Tanungin mo itong mga kabataan na to.
Meron silang mga kaibigan, kundi man sila, na minumura ng boyfriend sa chat, inaaway, pero mahal pa rin. Ayaw pa rin bitawan. Eh, science na yun eh. Red flag yun. Pagdating ng araw, yung lalaki na to, violator na to ng vow. Kung pag-uusapan natin yung RA 11313 na violate na yun, pwede nang ireklamo. Pero hindi kasi gwapo. Mahal ko. Kaya patuloy pa rin na ikipagrelasyon. Nakakalungkot. Ito yung problema natin. Okay? Next slide. Okay, meron akong group challenge. Yan, before we proceed. Mag-build tayo na action. Kung binigyan kayo ng Manila paper, di ba, kada grupo? So, may mga Manila paper na binigay sa inyo. Pakitaas nga ang Manila paper natin para malinaw na meron kayong lahat.